Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay mag-umpisa na sa ating pananambahan. Nanyayahan ko po tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin muna. Aming Diyos na banal at kataas-taasan sa lahat, muli o Diyos kami po ay nagpupuri at lumuluwalhati at itinatas po ang inyong pangalan, Panginoon. Kami po ay lumalapit muli sa inyo sa umagang ito. Humingi po ng paglilinis, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami na muling humarap sa inyo at magbigay ng mga paghahandog at pagpupuri. Anumang karumihan at masasamang makita niyo po sa aming mga puso at isipan, dalangin po namin, O Diyos, na ito nga po yung inyong linisin ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo upang sa ganon, maging karapat-dapat po kaming sumamba sa inyo at magbigay po ng mga paghahandog at pagpupuri. O Diyos, dinadalangin po namin, Ama, ang aming mga kapatiran na kasalukuyang papunta sa bahay-sambahang ito. Inyo nga po silang ingatan, Panginoon. Dalangin namin na makasama po namin sila sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, sa isang linggong pag-iingat niyo po sa amin, sa pagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan, Panginoon, mga biyayang espiritual na patuloy namin nagagamit upang patuloy po kaming lumaban at mabuhay sa mundong ito, Panginoon. At amin pong patuloy na hinihiling, amin pong idinadalangin sa inyo ang mga gawain sa araw na ito, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat simbahan na patuloy na naninindigan sa katotohanan. Dalangin po namin, O Diyos, na sila din po ay inyong basbasan at pagpalain sa araw na ito at maging karapat-dapat din ang kanilang mga paghahandog at pagpupuri po sa inyo, Ama. Ama, dinadalangin po namin sa inyo sa umaga pong ito, lahat po ng aming mga kapatiran o Diyos na may karamdaman. Dalangin po namin, Panginoon, na inyo nga po silang pagilingin, Panginoon, hipuin ang inyong mapagpalang kamay. At dinadalangin namin, O Diyos, na ang kanilang karamdaman ay hindi po maging sagabal po sa kanilang paglilingkod, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na kahit sa gitna ng karamdaman, dalangin po namin na patuloy po sila na maglingkod sa inyo at patuloy na makasama namin kahit man lang sa mga panalangin, Panginoon Diyos. Ama, dinadalangin po namin sa inyo muli ang aming pananambahan, ang aming pastor na inyo pong gagamitin. O Diyos, dalangin po namin ang mensahe nawa inyo pong ipagkakalob sa amin, ito ay aming maunawaan. Pagkalooban nyo kami, Panginoon Diyos, ng malinis na puso na handang tumugon at sumunod sa inyong mga aral, Panginoon. Muli, O Diyos, tinataas ka po namin sa umagang ito at hanggang mamayang hapon, Panginoon Diyos, dalangin po namin na patuloy kaming makapanambahan sa inyo. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Buksan po natin mga songbook sa page number 1. All Hail the Power. All hail the power on the first stanza, sing. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel, raise ye ransom from the fall. Hail him who saved you by his grace and crown him Lord
celestial born. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Last stanza. Oh, that we on the sacred throne we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. Isa po mong awitin sa page number 2. Page number 2. Crown him with many crowns. Ready? Sing. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drones, all men sing glad his throne. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as his matchless King through all eternity. To crown him the Lord of love, behold he hand and side, rich wound yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but none who blindly wandering eye at mysteries so bright. 3. Crown him the Lord of life, will brilliant on a grave, with no for those who came to save. His glorious now we sing, who died and rose on high, who died eternal life of me, and lives through death made us. Fourth stanza. Crown him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit, clothed him great from yonder glorious throne. To thee the endless praise, for thou for us hast died. Be thou, O Lord, through endless days, adore and magnified. Amen. Tayo po ay dumako sa ating scripture reading. Tumayo po tayong lahat. Tawagin po natin si Brad Kervin. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y nadako sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit. Sa awit, Kabanata 142.
Awit, Kabanata 142, Psalm 142. Kung inyo pong nasumpungan, ito po sinasabi sa Tagalog. Malakas akong dumaing sa Panginoon, itinaas ko ang aking tinig sa Panginoon para kanyang kahabagan. Idinulog ko ang aking reklamo sa harapan niya. Sinabi ko sa harapan niya ang aking kaguluhan. Kapag sa kalooban ko'y nanghihina ang aking espiritu, ang daan ko'y ikaw ang nakakaalam. Sa landas ng aking nilalakaran, ikinubli ng mga tao ang isang patibong para sa akin. Ipukol mo ang iyong paningin sa gawing kanan ko. Wala isa mang nagmamalasakit sa akin. Wala akong mapanganlungan, wala isa mang nagmamalasakit sa buhay ko. Dumaing ako sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko, ikaw ang aking kanlungan, ang bahagi ko sa lupain ng mga buhay. Dinggin mo ang aking daing, pagkat ako'y nasa mahigpit na pangangailangan. Iligtas mo ako sa mga taong humahabol sa akin, pagkat napakalakas nila para sa akin. Palayain mo ako sa aking bilangguan, upang ako'y magpuri sa iyong pangalan. Kaya magtitipon sa tabi ko ang mga matuwid dahil sa iyong kabutihan sa akin. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y mag-ikapo ng ating mga kaloob. Manatili po tayo nakatayo. Tawagin po natin si Brad Kerbin para sa panalangin po sa paghahandog. Tayo po ay manalangin. Manalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel,
Ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Muli po tayong umawit. Buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 300. Awitin po natin ito ng may pagpapasalamat sa ating Panginoon at awitin po natin ito ng may kagalakan sa ating mga puso. On the first stanza, sing. Before the world began, God loved me then. He chose me from His own, on here a throne. He reached eternal love, wrote my name above. Thanks God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast by the low, said I. But God in wondrous grace came and took my place. Thanks God He included me. 2. Christ paid my sins of the only way. He died upon the tree to set me free. In pure and sovereign grace, Jesus took my place. Thanks God He included me. Yes, He included me through eternity. No room to boast have I, the low, said I. But God in wondrous grace came and took my place. Thanks God He included me. 3. In time the Spirit sought and grace was wrought. He took the word of God, the mighty rod. He broke my stony heart and replaced my part. Thanks God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast have I, the Lord, said I. But God in wondrous grace came and took my place. Thanks be to God, He included me. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y dumako na sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating pastor, Pastor Norman Millares.
Mabiyayang maga po sa ating lahat, mga kapatid. At mamaya meron po tayong pag-usapan, meron tayong meeting pagkatapos ng pananambahan. So tayo po ay dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Bible sa Acts chapter 16. Maraming talata tayong babasahin, kaya umanda kayo mga kapatid, bilisan niyo ang pagbuklat para marami tayong matalakay sa umagang ito. Acts chapter 16 verse 31. Acts 16:31, tayo po'y magsitayo. 16:31, King James Version. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house." Next, Luke chapter 7, verse 50. Luke chapter 7, verse 50. Again, King James Version, English, 7:50 ng Luke. And he said to the woman, "Thy faith hath saved thee. Go in peace." Next, chapter 18 of the same gospel, chapter 18, verse 42. And Jesus said unto him, "Receive thy sight, thy faith hath saved thee." And then last, John chapter 2. John chapter 2, verse 23. John chapter 2, verse 23. Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men. May God bless the reading of his words. How would you know that your faith is a genuine one? Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong pong umaga. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Panginoong Diyos, purihin at luwalatin kayo sa lahat ng mga awitin, naway nakapagbigay ng kaluguran, kaluwalhatian at kapurihan sa inyong banal na pangalan. Kaming lahat ay dumudulog sa inyong luklukan ng biyaya na mayroon pong pagsisisi at pagpapakumbaba. Kalugdan niyo po, O Diyos, ang munting pananambahang ito. Gawin niyo pong kaming lahat na karapat-dapat. Kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa sa inyo, sa lahat ng amin pong mga karumihan. Ugasan niyo po kami sa dugo ng aming Panginoong Hesus, at dalangin po namin, O Diyos, na kalugdan niyo ibusa amin ang iyong pagpapalang espiritual. Papagliwanagin niyo po kami, O Diyos, maintindihan namin mahalaga yung mensahe, makita po namin ang aming tunay na kalalagayan sa inyong harapan, pakita niyo ang tunay na kondisyon ng aming mga puso sa liwanag ng iyong mga salita, at kami po inyong bagabagin. Ang Holy Spirit nawa ang magbigay sa amin ng kaunawang espiritual, maintindihan namin kung ano po ang iyong kalooban at kung ano po ang iyong gustong ipagawa sa amin, at lagay niyo sa aming puso palagi, O Diyos, ang hangarin na sumunod sa inyo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na ho kayo, mga kapatid. Bali, karugtong po ito, no? Tutuloy lang natin yung atin pong napag-aralan last Sunday about justification and righteousness of God. Now, napag-alaman po natin, mga kapatid, that justification is by faith of Jesus Christ, apart from the works of the law. Now, from our text na nabasa natin, especially in Acts chapter 16, verse 31, merong kasing lalaki na nagtanong kay Paul at kay Silas, "Mga Ginoo, anong dapat kong gawin upang maligtas?" Napakagandang tanong. It's about salvation. He cared for the salvation of his soul. At siya naman sinagot ni Paul at Silas ng tamang sagot. They said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved." At sa iba pa mga talata, nakita natin that faith saves. Sabi ng Panginoon sa isang tao, "Your faith has saved thee." Sa isang tao din, "Your faith
hath saved thee. So merong tinatawag na saving faith. Yan. Kaya lang, merong ditong nag-believe, pero diskumpiyadong Panginoon. Yun yung sa John chapter 2, verse 23 and 24. Bagamat tinuro ng Bible that justifications by faith of Jesus Christ, now, the question is, how can you and I know na yung faith na yon ay genuine? Napakarami na nagkiklaim na sila ay sumasampalataya sa Panginoon Hesus kung kaya nakakatiyak na sila ng kanilang kaligtasan. Ang tanong, paano malalaman kung ang kanyang pananampalataya ay totoo? Paano mo malalaman na ang iyong pananampalataya ay nakapagliligtas? Bakit? Kasi hindi lahat ng pananampalataya ay tunay. Hindi ho lahat ng pananampalataya kay Kristo ay nakapagliligtas. You see, there is a faith in Christ that saves. And there is also a faith in Christ that does not save. It is a non-saving faith. Now, kung meron pong pananampalataya kay Kristo which does not save, and there is, then gaano kadali na madaya ako tungkol sa aking pananampalataya? Kailangan makatiyak tayo, mga kapatid. Kailangan makasiguro tayo na yung ating pananampalataya na sinasabi na ating ipinahayag kay Kristo ay tunay. Hindi ho lahat ng nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus ay totoong pinawalang sala at nakaranas ng kaligtasan. Dahil hindi ho lahat ng pananampalataya kay Jesus ay genuine o tunay. Now, tingnan po natin mga halimbawa sa Biblia ng mga non-saving faith. Isa na ho rito yung binasa natin sa John chapter 2 verse 23. Now, sabi po dito, meron pong mga nagpahayag o meron pong mga naniwala o sumampalataya sa pangalan ni Jesus. Yan sa verse 23. Nung nakita nila ang mga milagro na ginawa ni Jesus Christ. Pero tingnan niyo po sa 24. Natuwa ba si Jesus Christ? Sabi ho rito, but Jesus did not commit himself unto them. Why? Because he knew all men. Para bang diskumpiyado pa ang Panginoon, ano? He did not commit himself to them. Marahil nakikita ng Panginoon na yung faith nila hindi tunay, hindi totoo. So, non-saving. Tama? Another example, in John chapter 8, verse 31. Sa John chapter 8, verse 31, meron po ritong pangkat na mga Hudyo na sinasabing nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus Christ. 31. Then said, verse 30 muna. 30. And as he spoke these words, many believe on him. Tanong, save na yan? Justified na yan? Pinawalang sala na ba yan? Sila ay ginawa ng matuwid kay Kristo? Tingnan nyo, verse 31, sabi ni Jesus Christ, then said Jesus to those Jews who believe on him, if, bakit may if? Parang diskumpiyado pa. If you continue in my word, then you're my disciples indeed. So they have to continue in Christ's word to prove that they were really Christ's disciples. Paano kung hindi nag-continue? Now, tingnan niyo po, itong mga sumampalataya kay Jesus Christ, later on, nung siya'y patuloy na nagturo, nangaral sa kanila, gusto na siyang patayin. Look at in verse 40. Verse 40. But now you seek to kill me, a man that hath told you the truth. You see? Yung salitang, but now ye. Sino yung ye? Yung verse 30. The Jews who believe in Jesus Christ. They are now seeking to kill Jesus Christ. Why? Because He told them the truth. Ayan. Diyan na magkakaalaman kung tunay ang pananampalataya. Pag itinuro mo na ang truth. Pag itinuro mo na ang tamang aral. Kung paniniwalaan o hindi. Kita nyo, hindi lang nila ni-reject yung truth. Hindi lang nila ni-reject yung aral ni Kristo, kundi mismo yung nangaral, mismo yung nagturo, ni-reject nila at gusto pa nila patayin. Look at in verse 44.
Tinapat na sila ng Panginoon kung sino talaga tatay nila. Kasi pinagmamayabang nila, si Abraham daw ang tatay nila eh. Sabi ni Jesus Christ, "Ye are of your father the devil." Masakit bang pananalita yan? Walang pakundangan ba yan? Diniretsa na ng Panginoon eh. Kayo'y sa aman yung Diablo. Ang tatay nyo, Diablo. Oh. "And the last of your father he will do. He was a murderer from the beginning." Kasi nga, gusto siyang patayin. Adi tatay nga nila, Diablo, kasi ang Diablo mamamatay. Murderer. And then, and abode not in the truth. You see, ayaw ni Satan sa katotohanan. Ganun din yung mga anak niya, ayaw sa katotohanan. They abode not in the truth because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Verse 45, "Because I tell you the truth, he believe me not." O yan yung mga nag-believe kay Jesus Christ. They believe him not. When Jesus Christ told them the truth, they got offended. And then, sa bandang huli, tingnan niyo po gagawin kay Jesus Christ, verse 59. "Then took they," sino yung they? Sa verse 30, yung mga Jews na nag-believe. "Then took they up stones to cast at him." Babatuhin na ho ang Panginoon. Nino? Yung mga nagsabing sila'y sumampalataya sa kanyang pangalan. "But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by." So, save ba yan? Kung mo nag-believe, save na agad. Another, John chapter 12. John chapter 12, verse 42. Ito, may mga nag-believe din. "Nevertheless, among the chief rulers naman, also many," hindi lang few, many, "believed on him." Saved. "But because of the Pharisees, they did not profess him, lest they should be put out of the synagogue." Nahiya sila. Ayaw nilang ipahayag. Ayaw nilang malaman ng iba na sila ay naniniwala kay Jesus Christ o sumasampalataya kay Jesus Christ. Bakit? Verse 43, sabi ni Jesus Christ, "For they love the praise of men more than the praise of God." Kita nyo? Mayroon silang fear of men. Sa halip na fear of God, natatakot sila sa tao. Baka ano pa sabihin sa kanila. O yan, talaga bang save ito? Kristiyano na ba to? O kaya justified by faith? Hindi po. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, sinabi po doon na not all men have faith. Hindi lahat ng tao may pananampalataya o tunay na pananampalataya. 2 Thessalonians 3:2, "And that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for not all men have faith." Maliwanag? Not all men have faith, meaning saving faith, genuine faith, faith that saves. So maliwanag po, hindi lahat ng tao na nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo, ito totoong save na nga. Kasi yung faith niya, hindi tunay eh. Fake, false faith. So ikalawa, saan ba talaga naggagaling ang saving faith? Tingnan natin ayon sa turo ng Bible. Unang-una, true, genuine, saving faith comes from God as a gift. At yan ay maliwanag na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves." It, ano yung it? Ano ang antecedent ng it? The faith, yun ang huling binanggit eh. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. You see, saving faith is a divine faith. Meaning it comes from God. It is not something that is natural or ordinary. It is a divine faith. It is God's sovereign gift.
Yan po'y kaloob. In Philippians chapter 1, verse 29, Paul said, "For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe," you see, it is given for them to believe. Kung hindi binigay ng Diyos sila na manampalataya, sasampalataya ba ang mga taga-Pilipos? Hindi. It is given in behalf of Christ to believe. And that is the reason why John the Baptist once said, "A man can receive nothing from heaven except it be given him from heaven." John chapter 3, verse 27. Kaya hindi ho magagawa ng tao na sa sarili niya makapagsampalataya kay Kristo kung hindi pagkakalob ng Diyos. Kung hindi niloob ng Diyos na siya ay sumampalataya. Wala siyang ganun na pananampalataya kasi kaloob yan ng Diyos. At kung hindi yan ibibigay ng Diyos, edi wala siya. So paano siya makakapagsampalataya ng tunay na pananampalataya na nakapagliligtas? James chapter 1 verse 17, it says that every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, including faith. Lahat ng mga bagay na makalangit, lahat ng mga bagay na espiritual, lahat ng mga mabubuting bagay, galing po yan, kaloob po yan ng Diyos. Secondly, saan po nanggagaling ang saving faith? Una, yan po ay kaloob ng Diyos, sovereign gift ng Diyos. Pangalawa, it is obtained through Christ as the author and finisher of faith. Hebrews chapter 12 verse 2, the Bible says, Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sino originator ng saving faith, genuine faith, true faith? Jesus Christ. Siyang author Hindi yung tao. At siya rin natatapos. He is the finisher of our faith. Kaya yan nakakamtan yan sa pamagitan ni Jesus Christ. Tanda natin, justification is by faith of Jesus Christ. It is the faith of Jesus Christ. Napasama lang tayo nung tayo binigay ng Father sa Son, lahat ng mga privileges ni Jesus Christ, hagip natin. Due to the fact na tayo po ay ibinigay ng Father to the Son. Kaya nga tayo po ay kasamang tagapagmana si Kristo dahil si Jesus Christ ang taal na tagapagmana, ang lehitimong tagapagmana. Tayo ay nakiki-ride on lang kay Jesus Christ Kaya damay tayo. Anumang mga privileges meron si Jesus Christ, anumang mga blessing, spiritual blessing, anumang mga promises na nakapaloob kay Jesus Christ, kasama po yung mga sumampalataya sa Kanya. Hagip sila. Kaya pati pananampalataya kay Jesus Christ yun Yun naman talaga atin yun At yun nakamtan lang natin. Ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 1, 2 Peter chapter 1 verse 1. Saan galing ang pananampalataya? Obtained lang po yan 2 Peter chapter 1 verse 1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained. Tumanggap lang naman sila Na-receive lang naman nila yan like precious faith with us through the righteousness of God, and our Savior Jesus Christ. Hindi naman talaga atin yan. Galing kay Jesus. Bigay lang sa atin yan. Pero dahil sa binigay na sa atin, pwede nating ariin. We can now own it and say, my faith. Yan. Then thirdly, mga kapatid, saan ang gagaling ang saving faith? First, it comes from God as a sovereign gift. Secondly, it is obtained through Christ as the author and finisher of our faith. And thirdly, it is wrought in the heart by the Holy Spirit. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 13,
Yan. We're now talking about regeneration. Kapanganakang muli, or the new birth, or being born of the Spirit. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Through, look at this, sanctification of the Spirit and belief. Ayun na, nabanggit yung salitang belief. Diyan napapasok yung faith. Belief of the truth. Now, bago ang isang tao makapag-believe sa truth, mangyari muna yung sanctification of the Spirit. That is the new birth. Being born of the Spirit. Nakita ho ninyo? Hindi po makapag-believe kasi incapable ang tao to believe of the truth without undergoing sanctification of the Spirit. The question is, kailan ibinibigay ng Diyos yung pananampalataya para yung tao magawa niyang sumampalataya kay Kristo at maligtas at mapawalang sala sa kanyang mga kasala at maging matuwid? Kailan? Sa kapanganakang muli. Diyan po nagaganap yan. Kaya nga meron pong tinatawag na faith. Faith is of the operation of God. May nangyaring operasyon sa puso ng tao na ang banal na Espiritu po ang gumawa ng operasyon. Yan ay mababasa natin sa Colossians chapter 2 verse 12. Colossians chapter 2 verse 12. Pakinggan niyo pong sabi, buried with him in baptism, in which also ye are risen with him through the faith of the operation of God. The faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. So in salvation, mga kapatid, not any faith will avail, but that which is only of the operation of God. Saving faith, divine faith, hindi po yan likas o katutubo sa tao. Hindi po lahat ng tao ay mayroong ganyang pananampalataya at yan po nabasa na natin kanina sa 2 Thessalonians 3:2, not all men have faith. At yung faith na tinutukoy po doon, ito mo ating pinag-uusapan. So hindi lahat ng tao mayroon yan. At yun namang mayroon ito ay hindi naman nila natamo yan sa kanilang sarili. Ito po'y kaloob ng Diyos. It is what God works in them and by His power performs. You see, when God operates, He always operates in the inward parts. I repeat, when God operates, He always operates in the inward parts, meaning in the heart. Basahin natin Jeremiah chapter 31. Jeremiah chapter 31 verse 33. Jeremiah 31, 33. Pakinggan niyo po. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Ito yung regeneration ng Israel, ng mga Hudyo. Kung paano mako-convert, kung paano masisave ang mga Hudyo. Walang pagkakaiba sa atin. Regeneration din After those days, said the Lord, I will put my law saan? In their inward parts. Yun. Faith of the operation. In the inward parts. Operation of God in the inward parts. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts and will be their God and they shall be my people. Kinote po yan ni Paul sa Hebrews chapter 8 verse 10. Yan. The same procedure kung paano isinasagawa ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And that is the reason why kung bakit sinabi ni Paul sa Romans chapter 10 verse 9 and 10 na ang pananampalataya ay sa puso. Basahin natin Romans chapter 10. So having this, mga kapatid, ay itapat natin yan sa Romans chapter 10.
Romans chapter 10 verse 9. Dahil ang Diyos ay gumagawa kasi sa inward parts, meaning the heart. Kaya ang pananampalataya ay in the heart. Romans chapter 10 verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and notice that, shalt believe in thine heart. Ayan. Nasaan na yung pananampalataya? Ayun, nasa heart na. And shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, you shall be saved. Verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness. So nasa na yung faith? Yung saving faith, yung genuine faith, yung true faith ng isang believing sinner. Nasa puso niya na, oh. Dati wala yan eh. Liwanag. Kaya nagawa niyang sumampalataya. Kasi inoperahan na ng Diyos yung puso eh. Sa pamagitan ng Holy Spirit. And with the mouth, confession is made unto salvation. True saving faith is found in the heart, not in the head. It is a heart faith, not a head faith. So saan galing ang genuine faith? Sa Diyos. Bigay ng Diyos sa pamagitan ng Jesus Christ at ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Imparted. I want to use that word. Faith, saving faith, divine faith, genuine faith is imparted in the heart to the power of the Holy Spirit. Kaya in salvation, importante yung work ng Holy Spirit. Listen, regeneration precedes faith. Regeneration precedes faith. And this is the divine order. You see, there can be no spiritual action, which is repentance, faith in Christ, without spiritual life. Paano ang isang taong spiritually dead makakapag spiritually act? Malibang buhayin muna. Diba? So spiritual awakening, then spiritual believing. No regeneration, no saving faith. Kasi wala hong sino mang makasalanan ang makapagsasampalataya kay Kristo maalibang bigyan siya ng Diyos ng pananampalataya. Katulad din niya ng isang tao na hindi siya makakakita kung hindi siya bibigyan ng paningin. Arthur Pink said, sight is God's gift. Seeing is the consequence of my using His gift. So faith is God's gift. Believing is the consequence of my using His gift. Maliho yung turo ng mga Arminians eh, na nung ang Diyos daw pumili ng mga ililigtas niya, tumingin daw ang Diyos sa malayo, tining niya sino ang sasampalataya, at batay doon sa gagawin ng tao na siya ay sasampalataya, pinili siya ng Diyos. Mali. Paano makapagsampalataya kung hindi nga muna bigyan ng Diyos ng pananampalataya? Ay, magagawa niya yan sa sarili niya. Kaya yung pagpili ng Diyos para sa maliligtas, hindi ho yan nakabase sa gagawin ng tao. Dahil ang tao wala hong ginawa, wala hong nagawa, at wala hong magagawa. Maliban na lang, kilusin siya ng Diyos. Yan ho ang ating paniniwala. Yan po tinuturo ng Bible eh. Kaya nga ang kaligtasan, hindi ho yan sa pamagitan ng gawa ng tao. No amount of good works can save a sinner. But only to the works of God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Inawit natin kanina, yung He included me. Tingnan niyo yung song number 300 sa may ating songbook. Meron akong gustong nice kong pansinin niyo mga kapatid. Sana pagka tayo maawit, a-analyze natin ating naawit para mabless tayo sa message, no? Alam niyo, sa salvation, yung tatlong persona sa isang Diyos ang gumawa niyan.
kung inakala natin na pagdating sa salvation, si Jesus Christ lang ang gumawa, nagkakamali tayo. Si Jesus Christ part ng plano ng kaligtasan. Pero hindi lang siyang gumawa ng kaligtasan. The Father, the Son, and the Holy Spirit, silang tatlo involved sa kaligtasan. Tingnan niyo yung stanza 1. This is the role of the Father, God the Father. Yung kanyang election, predestination. Sabi diyan, before the world began, God loved me then. He chose me for His own. That's election, predestination, an heir, a throne. His rich eternal love wrote my name above. Thank God, He included me. Second stanza, tungkol naman sa Son of God, Jesus Christ, yung kanyang redemption. Christ paid my debt one day, the only way. He died upon the tree to set me free. In pure and sovereign grace, Jesus took my place. That is the substitutionary death of Christ. Thank God, He included me. Now look at third stanza. This is the role of the Holy Spirit, the third person of the Trinity. In time, the Spirit sought. Sino naghanap sa iyo at sa akin? Holy Spirit. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo naghanap sa Diyos. Siya naghanap sa atin, hinanap tayo ng Holy Spirit. Oh. In time, the Spirit sought, and grace was wrought. I like that word, was wrought. Meaning worked. Grace worked in us. He took the Word of God, the mighty rod, He broke my stony heart. Now, notice this. And did faith impart. The impartation of faith. Kailan nangyayari yan? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga kailangan pangaral ang gospel. Pag ipinangaral ang gospel at oras mo na, elect ka ng Diyos, oras mo na, appointed time mo na ma-save, gagawa ang banal na Espiritu sa iyo. Bubuksan niya ang iyong pangunawa, maliliwanagan ka na. Makita mo na kung gaano ka karumi, ka dumi, ka makasalanan, hindi ka rapat-dapat. Ayan, pasok na dyan yung repentance. And then, bigyan ka ng Holy Spirit ng faith para magawa mong sumampalataya kay Jesus Christ. Naunawaan niyo ho yan? Oh. Kaya nga sabi ni Charles Spurgeon, pastor ng Metropolitan Baptist Church sa England noong panahon, faith in the living God and His Son Jesus Christ is always the result of the new birth and can never exist except in the regenerate. Whoever has faith is a saved man. Ito po ang hindi alam ng karamihan eh. Ang alam lang nila, yan yung second stanza, yung redemption ni Jesus Christ. Pero ignorant sila about predestination, election, and ignorant sila about regeneration. Hindi lang pwede redemption. Kailangan yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, i-apply yan doon sa pinag-alayan niya ang kanyang buhay. Kailangan tanggapin nila yan eh. Hindi pwedeng tanggapin. E di masasayang yun, yung ginawa ni Kristo sa krus pag hindi yan tinanggap nung taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. I-reject niya si Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ para sa kanya. Hindi pwede yun. Dapat tanggapin niya yun. Paano? Ayaw naman ng tao. Diyan papasok ang role ng Holy Spirit. Oh. Bubuhayin siya. Bigyan siya ng repentance para magawa niyang talikuran, kamuhian, layuan ang kanyang kasalanan, pagsisihan. Bibigyan siya ng faith para magawa niyang magtiwala kay Kristo ng 100% na walang duda at pag-alinlangan. Yan ang genuine faith. Kaya sa regeneration, diyan natin makikita, ang regeneration ang magpapasimento sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Hindi pwedeng namatay si Kristo, yung redemptive work niya na ginawa sa krus, para sa lahat, kasi hindi naman lahat magbibilib eh. Di nasayang lang. Kaya ang gagawin ng Holy Spirit, para hindi masayang, i-appropriate niya yung natapos na kaligtasan, i-appropriate niya yan sa mga hinirang ng Diyos. Gagawang banal na Espiritu para tanggapin nila yung kaloob na yan. Kaya nga ang pananampalataya ay kamay lamang na walang laman na gumanon lang eh.
at nakatanggap. You see? That's faith. So ano nakita natin? Ito. Makinig kayo mga kapatid. Posible na ang isang tao manampalataya kay Kristo, maniwala siya sa lahat ng mga sinasabi ng Biblia, maniwala siya sa katotohanan, maniwala siya na siya saved, at nakatitiyak na pupunta siya sa langit pag namatay, pero hindi siya nakaranas ng regeneration. So ano ibig sabihin yan? Eh di yung kanyang pananampalataya, spurious. Non-saving. Possible po yun. Possible yan. At ang i-regenerate lang ng Holy Spirit, mga elect. Mga ibinigay ng Father to the Son. Sabi ni Jesus Christ, all that the Father giveth me shall come to me. Shall come to me. Bakit? Because it's the Father who will draw them to His Son, Jesus Christ. Jesus said, no man can come to me except the Father who hath sent me draw them. Para sa isang makasalanan, makalapit kay Jesus Christ to be saved, it needs the drawing, saving power of God. Without that divine power, nobody will come to Christ because no one is interested to come to Jesus Christ. Kaya napaka-importante na matiyak natin talagang tayo ay nakaranas ng kapanganakang muli. See? Then fourthly, saan nanggagaling ang saving faith? It is exercised through grace. In Acts chapter 18, verse 27, Acts 18:27, sabi po dyan, they believe through grace. Kaya sila nakapagsampalataya, it's because of God's grace only. Kung hindi sa biyaya ng Diyos talaga, mga kapatid, na gumagawa sa puso nila, hindi sila sasampalataya. Believe through grace. Kaya nga, salvation is by grace. Apart from any works of man, apart from any human merit, it's purely by God's grace. Ang context kasi nito, napakalaki ng naging tulong ni Apollos sa mga mananampalataya. At sila po'y naging mga believers. Hindi po sa kanilang sarili, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya, hindi po yan katutubo, hindi po yan likas, ni bunga ng man's free will. Kundi yan po'y kaloob. Ulitin natin, paulit-ulit, yan po'y kaloob ng biyaya ng Diyos. Fruit ito ng tinatawag na electing grace. Ayon po sa Romans 11:5. Isang halimbawa ng distinguishing grace, discriminating grace. Talagang mayroong distinguishing, meaning discriminating grace. Meaning, ang grace, hindi something yan na pwedeng i-demand ng tao God bestows it on whom He pleases. At yan ay right ng Diyos. Privilege. Hindi privilege. Right. Karapatan niya ng Diyos bilang sovereign God kung kanino niya ibibigay ang gift. Hindi yan isang obligasyon na dapat ibigay ng Diyos sa tao. No! Otherwise, hindi na ho yan gift. Nasa giver ang kapasyahan kung kanino niya ibibigay ang gift. And nobody can demand God's gift. Nobody. Because grace is an unmerited favor. Unmerited. See? At ito po ay utang sa efficacious grace ng Diyos. Kasama sa efficacious call sa pamamagitan ng salitang ipinangaral. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit sinabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Saan ang gagaling ang faith? Cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero sabi rin Jesus Christ, hindi lahat na may tenga nakakarinig.
Maliban na nga lang din, buksan yung tenga, buksan yung kanyang pandinig, maririnig niya ang mensahe ng kaligtasan ng Ebanghelyo. At alam niyo ba kung sinong nagtataglay ng true faith, genuine and saving faith? Mga hinirang lang ng Diyos. Kaya nga may mababasa tayong ganito, the faith of God's elect. Titus chapter 1 verse 1. Titus chapter 1 verse 1. Titus chapter 1 verse 1. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ according to the faith of God's elect. So sino lang po may saving faith? Ay mga elect. Sila lang meron genuine faith. Elect. Tapos hindi niwala sa eleksyon. O paano yun? Nire-refuse, tinatakwil. Whosoever will daw, whosoever will. Wala daw pinipili ang Diyos. Huwag ka na mag-aaral ng Bible pagka ganyan. Hindi mo naman pala pinaniniwala yung sinasabi ng Biblia. Ayan, napakaliwanag niyan. The faith of God's elect. Diba? Kasi itong mga elect, ordained na sila sa eternal life eh. Before the foundation of the world, inordained na ng God the Father sila na makatamo ng buhay na walang hanggan. At paano nila makakamta ng buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan din ng pananampalataya. Basa, Acts 13:48. Acts 13:48. Acts 13:48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life. Meron na bang na-ordained to eternal life o wala pa? Totoo bang merong ordained to eternal life? Napakaliwanag eh. As many as were inordained. Sino nag-ordained? Hindi ang Diyos. Inordained na sila sa eternal life. Ngayon, magkakaroon ba sila eternal life? Yes. Bakit? Naka-ordained na yan. Pero anong means? Sa papanong paraan? They will believe through faith. Inordained din na makakatamo sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ordained na silang sumampalataya. Kaya ikaw at ako nakapagsampalataya kay Kristo dahil ordained na. Pasalamat tayo sa Diyos. Dapat lang magpakatapat tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya. Dahil inordained niya tayo sa eternal life. At inordained niya na tayo sumampalataya. See? Pagka naintindihan mo yan diyan mo malalaman na kaya ka pala pupunta ng langit kasi tinalaga ka ng Diyos na pumunta sa langit. Before the foundation of the world, nakaplano niyan sa Diyos. Sa langit ka. Pero magbibilib ka dapat. Sa takdang panahon na Diyos din ang nagtalaga. Yan. Ang saving faith, divine faith, genuine faith, hindi po yan galing sa tao. Hindi po yan nagmumula sa tao. Hindi po yan sa kakayahan ng tao. At hindi po yan lalo na sa pamagitan ng free will ng tao. Man did not originate faith. At kapag ka ang faith ay galing sa tao, ayon sa kakayahan ng tao, hindi ho yan saving faith. Ang faith kasi na galing sa tao, natural faith. Ibig sabihin, produced by the flesh. Intellectual faith lang, or mere assent to the truth. Head knowledge, sumang-ayon sa katotohanan. Pero hindi po yun nakapagliligtas Head knowledge lang yan Kaya tawag dyan, intellectual faith. Or historical faith. Nakabasa ng kwento tungkol kay Jesus Christ. O kay nakapakinig ng kwento tungkol sa Kanya. Pwede rin tawagin yan temporal faith. Pansamantala lang. Tulad yung mga nahasikan doon sa batuhan. Yung stony ground hearers.
Ang sabi doon sa Luke 8:13, they believe for a while. Sumampalataya ng panandalian lamang. And in time of temptation or trials or persecutions, they fall away. Kaya temporal lang. Pansamantala. Nagkahirap-hirap na eh. Akala niya kasi ang buhay ng Kristiyano, palaging masayang tunay. Eh, puro pagsubok pala. Nagkamali siya. Ayaw. Bumitaw na. Pero nag-believe yun. Ang sabi doon, for a while, believe. Pero for a while lang. Kaya temporal faith eh. Kaya yung mga pananampalatayang yan, bear profession of faith. Now thirdly, anong pagkakakilanlan ng saving faith? Okay, alam natin na nalaman na natin ang pananampalataya, kaloob ng Diyos, at yan ay work ng Holy Spirit. Pero andun pa rin tanong eh, paano ko masasabi na talagang ang Holy Spirit nag-work na sa puso ko at binigyan ako ng tunay na pananampalataya? Nabasa natin kanina na with the heart man, believe it. Pero hindi naman natin nakikita yung puso ng tao eh. Di ba? With the heart man, believe it. Maski ikaw nga, hindi mo nga nakikita puso mo eh. At kadalasan pa nga, nagkakamali pa tayo kung ano talaga ang tinitibok ng ating mga puso. Di ba? Bakit? Sapagkat ang sabi ng Jeremiah 17, ang puso ng tao magdaraya. Maski ikaw nga, ako nga, niloloko ng ating mga sarili. Oh. Now, paano natin malalaman kung yung pananampalataya sa puso mo, o kaya sa puso ko, o sa puso nila, ay genuine? Paano natin nalaman na yung taong yung nakaranas ng new birth? You see, listen, saving faith is an active principle. Not a dormant intellectual one. Sabi ni James, faith without works is dead. And by works, faith is made perfect. James chapter 2, verses 20 and 21 and 22. So, ang Holy Spirit po mismo will testify. He will be the one to work out. He will be the one to prove that your faith, my faith, is genuine. Kasi ang sabi ng Romans 8:14, the Spirit itself, Romans chapter 8, verse 14, dahil ang Holy Spirit ang author ng regeneration, siya naman ang gumawa, siya rin ang magpapatunay, siya rin ang magpapatotoo sa iyo na may ginawa siya sa iyo, na binigyan ka talaga niya ng saving faith. Malalaman naman yan eh. Kasi ang sabi ng Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. And verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Kaya ang Holy Spirit din po ang magpapatunay. Yan. Gagawa siya. So, saan nakalay? Wherein lies the difference between the genuine Christian and he who is Christian by name only? Dito mga kapatid, a God-given, Spirit-wrought faith in the heart. Not a mere head knowledge, not a mere intellectual assent or agreement to the truth, but a living, spiritual, vital principle in the heart. Sa works makikita. Yan. Yung faith, makikita sa gawa. So ano po yung mga gawa? Number 1, saving faith is a faith which purifies the heart. Acts chapter 15 verse 9. Acts 59. Acts 59. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Gaano karami ngayon ang nag-aakala na kung sila'y sumampalatay kay Kristo, silang lahat ay nakatitiyak ng langit, kahit hindi na sila personally holy.
You see, under the pretense of honoring faith, si Satanas bilang nagkukunwaring angel of light ay dinaya at patuloy na dinadaya ang marami sa mga tao ngayon na sila'y naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Marami sa mga kaluluwa ang nadaya pagdating sa kanilang pananampalataya. Nakala nila na sila'y mayroong tunay na pananampalataya, pero wala. Kapag ka inexamine mo, kapag ka sinuri mo ang kanilang pananampalataya, nagagalit. And whenever faith is examined and tested, ano ang halaga? Wala, nothing at all. So far as the assurance ng pagpasok nila sa langit is concerned. Why? Because their faith is powerless. Their faith is lifeless. Their faith is fruitless. Nothing. Kanina binasa natin Titus chapter 1 verse 1. The faith of God's elect. And then sabi ron, the knowledge of the truth that leads to godliness. Balikan natin in Titus chapter 1 verse 1. Titus chapter 1 verse 1. Balikan natin. May mahalagang katotohanan tayo dapat dito maintindihan. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth, which is after godliness. You see, ang true faith, ina-acknowledge ang truth. Tinatanggap ang truth, hindi nire-reject. At yung truth na yan is after godliness. See? The knowledge of the truth that leads to godliness. Siyempre, yung sinampalatayanan mo, ano yung sinampalatayanan mo? Di ba yung katotohanan? Alam nga namang maniwala ka sa kasinungalingan. Maniwala ka sa mali, di ba? Kaya ang pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan. Katotohanan. At yung katotohanan yan, nagdadala, nag-aakay sa kabanalan. Kita niyo? It is a faith which purifies the heart. And it grieves over all impurities. Ang totoong saving faith, nagagalak sa kabanalan, nasisiyahan sa kadalisayan, at napipighati sa lahat ng uri ng karumihan. Kinasusuklaman ng pananampalatayang nakapagliligtas ang kasalanan. It loathes all that is sinful and loves all that is holy. Yan ang tunay na saving faith. Ang pure heart, ang dalisay na puso ay yung pusong nilinis mula sa pag-ibig sa lahat ng masama at pag-ibig sa sarili. Ulitin ko yan mga kapatid. A pure heart is one that has been cleansed from the love of all that is evil and love of self. Yan ang matindi kasi, yan ang balakid, yan ang malaking sagabal sa pagsunod kay Kristo, yung pag-ibig sa sarili. Kaya nga pinadidinay niya yan If any man shall come after me, let him deny himself. Kasi ang unregenerate self always rules. Self-willed, self-reliant, self-pleasing, self. Dapat yan patay na. Kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Galatians 2:20. Pinapatay dapat yung sariling yan Hindi na dapat mangibabaw yan. Dahil si Kristo lang ang masusunod sa buhay mo ang nangyayari, yung self pa rin ang nasusunod. Namimili pa kung ano susundin. Aba, hindi mo gano'n. Kita nyo? I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Si Kristo na talaga nabubuhay. At siya na talaga nasusunod sa buhay niya. In the life which I now live in the flesh, I live. You see, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yan ho, mga kapatid. Sabi nga ni John Owen, yung Puritan, noong 16th century, true faith can no more be without holiness.
than true fire without heat. Pag walang holiness, walang true faith. Pag may true faith, dapat may holiness. Namumuhay sa kabanalan ng totoong save. Hindi sa karumihan, hindi sa kasalanan. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hebrews chapter 11 verse 8, walang makakapasok sa langit kung walang holiness. Hebrews 11:8. Hebrews 11:8. Hebrews 12. Hebrews 12 verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Kita nyo, pag walang kabanalan, no man shall see the Lord. Ano sabi ni Jesus Christ? Isa sa mga beatitudes niya in Matthew chapter 5, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Kita nyo? Kaya nga niloloko lang nila ang kanilang mga sarili na nagkakalang araw-araw silang papalapit sa langit, habang sinusunod naman nila mga landas na patungo lamang sa impyerno. Siya na nag-iisip na makakarating sa presensya ng Diyos na hindi personal na banal, ay ginagawa niya ang Diyos na hindi banal. At ito isang pinakamataas na paghamak sa Diyos. Ang genuineness ng saving faith ay napatutunayan lamang habang ito po'y namumulaklak ng experimental na kabanalan at mga bunga ng tunay na kaligtasan. Kaya hindi pwedeng walang kabanalan. Kaya totoong Kristiyano, mamumuhay siya sa kabanalan, hindi sa kasalanan. Pangalawang ebidensya na ang tao ay mayroong saving faith. Saving faith produces, or it is a faith which produces an unquestioning obedience. Yan. So, ang pinag-uusapan natin mga kapatid, paano malalaman ng isang tao na ang kanyang faith ay talagang saving at talagang save nga siya. Tunay. Sa bunga yan, makikita. At isa sa mga bunga, merong unquestioning obedience. Dahil ang true saving faith produces an unquestioning obedience. Yung bang pagsunod na hindi mo maki-question, talagang determinado, desidido yung tao sumunod sa Panginoon eh. Pakinggan niyo sinabi ni Brother Arthur Pink. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Kasi lagi kong binabasa to eh. Pakinggan niyo ha. We are not Christians at all unless we are servants of God, fully surrendered to His will, walking in obedience to His word. Walking in obedience to His word. Alas, Satan is deceiving so many today by leading them to suppose that they are savingly trusting in the finished work of Christ while their hearts remain unchanged and self-will rules their lives. Self-will rules their lives. Hindi ako niwala na sa ibang tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Na hindi sumusunod sa Diyos. Proof? 1 John 2:4. 1 John 2:4. Anong nabasa nyo? Sabi diyan, he that saith, I know him. Yan. I know him. My faith is in Him. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Savior. He that saith, professing lang eh, I know Him and keepeth not His commandments is a liar. And the truth is not in Him. Ano pa ang mas malinaw dito? Meron pa bang lilinaw dyan? You see? You know, nabasa natin kanina, di ba? The devil is the father of all lies. He's a liar. Kanina, nabasa natin Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ. Analyzing yun ha. Believe on the Lord Jesus Christ.
Ano nauna, Jesus o Lord? Ulitin natin. Ang sabi ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ. Ano nauna, Jesus o Lord? Nauna Lord di ba? Ano ibig sabihin natin? Ano ina-emphasize natin yan? Kasi kabilang sa saving faith ay yung pagtakwil mo sa makasalanang pagka-Panginoon ng iyong sarili. Kasi ang tao by nature, Panginoon. Self-willed nga eh. Self-rules. Kaya kasama sa saving faith, yung pagtakwil sa pagka-Panginoon ng iyong sarili. Yung pagsuko ng mga sandata ng ating pakikilaban-laban sa Kanya. At yung pagpapasakop sa Kanyang pamatok at pamamahala. Kaya nga yung mga lumalapit kay Jesus Christ o yung mga inimbitan niyan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke, may yoke. Napapasanin eh. Ang gusto nila lumapit para makapunta ng langit. Pero pagdating na sa papasanin yung pamatot ni Kristo, wag na lang, ikaw na lang. Ayoko yan. Aba, hindi pwede yun. Kung lalapit ka kay Kristo, kunin mo pamatok niya, pasanin mo yon. Ano ibig sabihin yan? Pagpapasakop. Sa ilalim ng kanyang gobyerno, sa ilalim ng kanyang otoridad. Pagsunod! Karamihan sa mga nagpo-profess ng pananampalataya kay Kristo gusto nila pumunta ng langit Walang pagsunod. Ayaw nila obligasyon. Tapos save yun. At bago po madala sa ganitong kalalagayan ng sino mang rebelding makasalanan, isang himala ng biyaya ang kailangan maisagawa o mangyari sa puso, kaluluwa ng tao yun. You see, saving faith consists of the complete surrender of my whole being and life to the Lordship of Jesus Christ. At yan ay palagi kong ipangangaral po yan mga kapatid. Palagi kong bibigyan ng diin yan. Na saving faith consists of the complete surrender of my whole life, my whole being to the Lordship of Jesus Christ. Katulad ng mga taga-Macedonia, no? Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. They first gave their own selves to the Lord. Ikaw, nagawa mo na rin ba yan? Marami ang hindi save You know why? Because they wish to divide Christ. Gusto nila gawing tagapagligtas si Jesus, pero hindi sila payag na isuko ang kanilang mga sarili sa pagka-Panginoon ni Kristo. Hindi pwede yun. Gusto nila si Kristo tagapagligtas. Iligtas sila. Tapos hindi pa sa kasalanan. Iligtas mula sa tiyak na kapamakan sa impyerno. Hindi pwede yun. Saan ba nagliligtas si Kristo? Hindi ba mula sa kasalanan? Matthew 1:21, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins, not from hell. Salvation from sin, from the love and pleasure of sin. Yan ang salvation. Hindi. Ang gusto lang pumunta ng langit. Hindi naman willing. Talikuran, iwan ng kasalanan. Hindi willing talikuran ang kanilang mga sarili. Hindi willing ipasakop ang kanilang mga sarili sa otoridad, sa kapamahalan ni Jesus Christ. You see, Christ will be either Lord of all or He will not be Lord at all. No one can receive Christ as His Savior while he rejects Him as Lord. Kaya nga nauna believe on the Lord. Submission. At ang taong hindi nagsasubmit kay Jesus Christ, hindi talaga totoong sumasampalataya yan kay Jesus Christ. Yan maniwala dyan. False faith yan. Kala lang niya. So saving faith is a faith which produces an unquestioning obedience. Pangatlo, saving faith is a faith which overcomes the world. 1 John 5:4,
faith that overcomes the world. You know, this is a faith that endures. This is a faith that perseveres until the end. Yes, a faith which is divinely sustained. Kahit sa gitna ng maraming pagsubok sa loob man o labas. Isang pananampalataya na nagpapahayag na nagsasabing, though he slay me, yet I will trust in him. Job 13:15. Yan ang true faith. Kahit patayin pa siya ng Diyos, hindi mababago ang pagtitiwala niya sa Diyos. Now, totoo po, ang pananampalatayang ito hindi palaging na-exercise, hindi palaging malakas sa lahat ng panahon. Ina-acknowledge ito ng mga totoong nagtataglay ng tunay na pananampalataya na galing sa Diyos. Kaya yung mga isang palatandaan na ang tao may totoong pananampalataya sa Diyos, hindi niya pinagmamayabang. Yung mga nagmamayabang, lakas daw ng faith nila, hindi tunay yun. Faith lang nila yun. No? Kasi ang taong totoong may pananampalataya sa Diyos, nahiya nga kasi kita niya sa sarili niya, kulang pa nga No? Ang pinagpalang nagtataglay ng saving faith ay kailangan maturuan sa pamagitan ng masasakit na karanasan na kung papaanong hindi ito nag-originate sa kanyang sarili. Hindi rin niya ito mautusan. Kung kaya't kailangan niyang bumaling palagi sa author and finisher of faith at sabihin, Lord, I believe, help thou my unbelief. Analyzein ho niyo yung sinabi ng centurion, Lord, I believe, help thou my unbelief. You see, true faith and doubt can coexist together. Nagbibilieve siya pero may unbelief. You see, yun yung totoo. Ano, hindi ka nagda-doubt? Wala ka unbelief? Ang galing mo naman, perfect ka na. Ang totoong Kristiyano, inaamin niya. Kahit siya mayroong genuine faith, true faith, nahihinaan pa. Tama? Kasi nagkakalaban nga yung spirit at saka yung flesh Struggle siya Gusto niyang manampalataya, di ba? Yung sabi ni Pablo, kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Gusto kong manampalataya, naniniwala naman ako sa mga sinasabi, sa mga pangako ng Diyos. Kaya na itong lamang ito, pinag-aalinlanganan ako. Pag alam mo yan, naintindihan mo yan, mananalangin ka talaga sa Panginoon, Lord, I believe. Help thou my unbelief. Yun ang tunay. Hindi pagmamayabang niyong wala ka kasing faith Ang hina ng faith mo Yabang yon. Hindi ho ganun ang tunay na anak ng Diyos. Nakikita pa rin niya yung kanyang kakulangan. At dahil dyan, when reading the Word, every time he reads God's Word, he is enabled to lay hold of its precious promises. That when bowing before the throne of grace, he is enabled to cast his burden upon the Lord. That when he rises to go about his temporal duties, he is enabled to lean upon the everlasting arms. And that when he is called upon to pass through the valley of the shadow of death, he triumphantly cries, I will fear no evil, for thou art with me. Kaya lagi niyang panalangin, Lord, increase my faith. Panginoon, dagdagan mo pang aking pananampalataya. The poor, weak saint is then enabled by God's grace to walk by faith and not by sight. Lastly, a true saving faith works by love. It works by love. Galatians 5:6. Galatians 5:6. Last point na natin to. Galatians 5:6. For in Jesus Christ,
neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Ang faith kasi, yan po ay isang napakalakas na principle. It's a mighty principle of operation. Hindi dormant. Hindi yung nagbilib lang. O ano yun, nagbilib. Hanggang doon na lang yun. Walang gagawin, walang work. Ito, faith which works by love. Yan. Kaya faith is a mighty principle of operation. Kung saan yung Kristiyano nabubuhay sa Diyos. Kung saan tinatahak niya yung landas ng pagsunod. Kung saan kanyang nire-resist ang demonyo. Pag tinutokso siya, at ikinakaila niya ang kanyang sarili, ikinakaila niya ang kanyang laman, niya pinagbibigyan yan. At ito'y ginagawa niya hindi sa takot, kundi sa love. By love. Ngayon, perfectly, dito sa buhay, hindi. But actually, and in the main, yes. 1 Peter, last verse natin, 1 Peter 1:22. 1 Peter 1:22. For our last verse. Second to the last verse. Meron pa pala isa. 1 Peter 1:22. Seeing that ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Kita nyo, mga kapatid? Yan ang true faith. It operates through love, obeying the truth, through the Spirit. Take note of that. Obeying the truth through the Spirit. So, finally, nakita po natin ang mga solid proofs, biblical proofs in the light of the Scriptures na napakarami ngayon na talagang utter strangers sa saving work ng Diyos sa kanilang mga puso. And yet, sila daw po ay nagbe-believe in the Lord Jesus. Sila raw po ay mayroong faith. It is possible, sabi ko nga kanina, to believe in Jesus Christ, to have faith in Him, but have never experienced the new birth. Posible po yan. Ay marami talaga nadaya tungkol sa bagay na ito. Tandaan natin mga kapatid, ang saving faith is a supernatural thing that brings forth supernatural fruit. It's not of our own doing. It's the work of God by grace. Kung paano ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga, gayon din, yung likas na katangian ng iyong pananampalataya ay maaaring makilala yan sa pamagitan ng kung anong ibinubunga po niyan. Tanungin kita, naligtas ka na ba mula sa hindi pagkagusto mo sa mga utos ng Diyos? At naligtas ka na ba mula sa kawalang kasiyahan na mamuhay sa kabanalan? Have you been saved from pride? Have you been saved from covetousness? Have you been saved from murmuring? Again, salvation is from sin. Christ saves from sin. Not only from hell, but from sin. Kaya suriin natin ating mga sarili kung genuine nga ating pananampalataya. Last verse natin, 2 Corinthians 13:5. 2 Corinthians 13:5. 2 Corinthians 13:5. Alam nyo kasi, ang Panginoon Kristo po namatay hindi po para makuha ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at ang pagdadala sa atin sa langit. Habang ang atin namang mga puso ay nananatili pa rin nakakapit sa mga bagay dito sa lupa. Hindi ho ganoon. Siya po ay nabuhay at namatay para ang kanyang espiritu po ay mabuhay sa kanyang mga tinubos. Tungo po sa panibagong buhay na ginagawa po silang mga bagong nilalang at utang nila po yan upang sila po ay manirahan sa mundong ito bilang mga hindi kabilang dito, kundi bilang mga tao ang mga puso ay lumilihis.
mula rito. Examine yourselves. Examine yourselves whether you are in the faith. Whether you are in the true, saving, genuine faith. Hindi po masama, hindi po mali, at huwag tayong ma-offend na ipalagay natin sa test at examination ang ating mga pananampalataya para malaman natin kung tunay nga ba o hindi. Sabi kasi dito, prove yourselves. Patunayan mo ng pananampalataya mo genuine. Product ng regeneration. Kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. Know ye not yourselves how Jesus Christ is in you, unless you are reprobate. What a solemn message, mga kapatid. At yan ang mensahe na talagang kailangan natin mapanaliksik, mapanuri, mapangsiyasat. Yan ang kailangan natin. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos na makapangyarihan at banal, maraming salamat sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat sa kaliwanagan, sa katotohanan. Salamat sa banal na Espiritu na nag-guide sa amin into all truth. Ang mensahe na aming natunghayan ay tunay nga pong napaka solemn, mapang siyasat, mapanuri, mapanaliksik. Yan nga po, Panginoong Diyos, ang nais namin upang malaman namin kung ano po talaga ang totoo sa amin. Ang mga salita niyo po ay tunay nga pong ikinumpara sa tabak na may 2 talim. Kailangan naming masaktan, kailangan naming masugatan upang kayo po ang maghihilom. Upang kami po, Diyos, ay maging tunay, maging totoo, at hindi mga mapagkunwari. Upang ma-expose, malantad ang tunay na laman at anyo ng aming mga puso sa liwanag ng iyong mga salita. At yan nga po ang aming hangarin, Panginoong Diyos. Paunawan niyo at pakilala sa amin what is the best as well as the worst in us. At sa lahat ng aming mga kapintasan, sa lahat ng aming mga depekto, Panginoong Diyos, kayo na pong bahalang mag-ayos. Sa biyaya at awa po ninyo, tulungan niyo po kami na makasunod sa iyong kalooban, makasunod sa iyong mga aral, makasunod sa inyong mga kautusan. Lagi nyo kaming bagabagin sa aming mga kasalanan. Pakilala nyo sa amin ang aming mga kamalian. Kami po ay magpatama o magpatuwid sa inyo. Palambutin nyo lagi ang aming mga puso upang kami ay huwag tumanggi at magmatigas. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na maintindihan namin palagi kung ano pong kagustuhan nyo o kalooban nyo para sa buhay namin at yung pong aming gagawin. Gawin niyo pong pagpapala ang buhay namin. Gawin niyo po kaming pagpapala sa aming kapwa, lalo na sa aming sambahayan. Makita nawa ang Panginoong Sus sa buhay namin, sa pamagitan ng aming pamumuhay at mga gawa. Huwag nawa makita sa amin ang aming mga kapintasan, ang aming mga depekto, mga pagkakamali. Hugasan niyo kami, Panginoong Diyos. Patuloy niyo kaming tuturuan. Pagka kami ay nakakalimot, paalalahanin niyo po kami. Pagka kami nagkakamali, itama niyo po kami. Pagliko ng aming mga ginagawa, ituwid niyo po kami, Panginoong Diyos, ayon sa iyong mga salita. Mahabag kayo sa aming lahat, patuloy po ipipreserve ang church na ito, Panginoong Diyos, sa purity ng doctrines and morals.
At panalangin namin na lahat ng kaanib ng iglesyang ito ay magpapakatapat at susunod sa Panginoon habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. At aming panalangin na pagbalik ng Panginoong Sus para kunin ang kanyang bride, ang church, ay madatnan niya kaming tapat na naglilingkod at nananatili sa Kanya. Na nang sa ganon, pagharap namin sa Kanya, ay hindi po kami maging kahiyahiya. Mahabag kayo lagi sa amin, Panginoong Diyos, gawin niyo sa amin ang nakalulugod sa iyong paningin. Ito po ang aming dalangin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Opo muna ho mga kapatid. Meron tayong mahalagang announcement. Una sa lahat ay let us appreciate the presence ng ating pong bisita, si Teacher Jen. Yan. Dati na po siyang nakatin dito, second time. At matin siya ulit. Salamat sa Panginoon. Siya po ay dating teacher ni Kaden. Yan. Okay, thank you.